Alright, mga minamahal, yes, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon nga po, eto na. Kasi kadalasan talaga sa mga keyboard warrior, literal talaga na pang keyboard lang. Matapang lang sa SOCMED. 'Di ba? Tapos yung kanilang mga sinasabi, hindi nila kayang panindigan. Ngayon, itong nag-post ng pagbabanta, yes, na i-headshot daw po, itong si President Bongbong Marcos, humingi po ng patawad at ng plastic pa. Ang sabi niya, good leader daw po. Dinidescribe niya si President Bongbong Marcos as a great leader. Great leader naman pala. So bakit mo kailangang ipa-headshot sa mga post mo? Tanong lang. So ngayon, sabi dito sa balita, Mike Romero, a DDS blogger, arrested for posting a photo of President Marcos Jr. with draw arrow on his head. And the caption, headshot, is now seeking the president forgiveness, describing him as a great leader. So, dahil humingi siya ng dispensa, patawad, kung ano pa man, abay biglang bumaliktad na. Na kesyong sabi niya, ang ating presidente daw po ay napaka-great na isang mamumuno. You are asking for forgiveness tapos biglang you are a great leader. Diyos mio naman, Santa Barbara Bendita. Ganyan ang mga DDS kayabang kung mag-post. Sabi dito, the NBI plans to charge Romero with inciting to sedition under Article 142 of the Revised Penal Code in connection with Public Act number 10175, Cybercrime Prevention Act of 2012. If convicted, he could face up to 20 years in prison. Naku po, 20 years. Siguro ko nanginginig, nangangatog, nadidepress na itong si Mike Romero. 'Di ba? Kailan pa ba naging great leader si PBBM sa tingin at sa mata ng mga DDS? Siguro ata kapag nakulong, kapag meron silang nagawang kasalanan or pumalya. Siguro doon lang ata nila masasabi na itong si President Bongbong Marcos is a great leader. Ngayon, pag-usapan natin itong kaso. So, ayon sa NBI, kakasuhan si Romero ng inciting to sedition sa ilalim ng Article 142 ng Revised Penal Code, kasabay ng Cybercrime Prevention Act of 2012 or RA 10175. So, kapag napatunayan, 20 years maximum sa kulungan ang kanyang magiging penalty. Kaya siguro mula sa pagiging keyboard warrior, abay magiging keyboard worshipper na itong si Mike Romero. Ngayon puro na papuri, 'di ba? Ang kanyang ginagawa. PBBM, you are a great leader. Baka mamaya maging loyalista na to ha. Talaga nga namang ang bilis ng character development ng mga DDS kapag sila ay nahainan na ng warrant of arrest. Napansin nyo ba mga kababayan na kung sino pa ang unang nagbanta, abay sila din po, ang ending, lumuluhod din kapag nahuhuli. 'Di ba? DDS noon, and then eventually biglang magiging pro Marcos na ang atake. So kumbaga, ano 'yan? Sa teleserye merong plot twist. 'Di ba? Kapag nakulong, may kasamang luhod-luhod na atake. 'Di ba? So itong pangyayaring to, malinaw mga minamahal na leksyon. Leksyon na ito sa mga social media influencer na hindi shield, 'di ba? Laban sa batas ang tinatawag na freedom of expression.
Lahat po ay may kaakibat at merong hagganan. Lalo na kung ang post mo ay meron ng pagbabanta, grave threat, or nanghihikayat ka na ng inciting to sedition or inciting to rebellion. Kasi sa kamatuuran mga minamahal, in a right words, si Mima Alicia Bisancan o Never po nagbanta sa mga politician. I also criticize, but I do not go to the point na susugaron ko, yada patayan niyo. Never kasi ito nagsugad. Diba? Never nyo nakitaan si Mima na, yan na, nga politiko, corrupt iton, patayan niyo, headshot, bangbang. Never si Mima nag-udyok ng sugad siton, right? Never nyo akong narinig na nagsalita na, yung politician na yan dahil corrupt yan, dapat yan, pinapatay. No. 'Di ba? Tayo po ay nagrarally sa mapamayapang pamamaraan. 'Di ba? And yung social media, may pros and cons po 'yan. Ang social media ginagamit sa mabuting layunin. Pwede kang maghayag ng sama ng loob mo, ng nararamdaman mo, pero wag mong ipaabot sa punto na yung pagkatao mo, ida-downgrade mo. 'Di ba? Yung mga DDS kasi, more on likely kilala sila sa pambabash, panghuhusga, 'di ba? Pero sorry to say, hanggang doon lang yung kaya nila. And yung mga taong yan, literally like, wala pa naman ding mga napapatunayan sa buhay. Kumbaga, sayang lang. 'Di ba? Ang mga kinikita ninyo, kung makukulong kayo, dahil sa mga ganyang posting ninyo, it's okay to criticize because we have a rights. We have a freedom of the press, freedom of expression. We, all human in the Philippines, all the people have a right to express themselves to the government kasi there's, perfect government in this world. So, naayjud perfect. Even the Marcos administration has a lapses also. Meron din silang mistake. Hindi totally lahat ng government is totally perfect. 'Di ba? So, you are welcome and you are freely to criticize. Mabuti pa nga tayo, pwede tayong mag-criticize. Yung ibang bansa, hindi, tahimik sila sa politika. Singapore, bawal pag-usapan ang politika. Kaya, 'di ba, magpasalamat tayo. Kasi meron tayong presidente na vocal and open sa mga political opinion ng mga bawat tao. At hindi po yan pinagbabawalan ng ating presidente basta naaayon lamang sa tama. 'Di ba? So, anyway mga minamahal, please excuse my voice if I have this kind na medyo paus-paus atake. Ay, nako, napasubo na naman tayo kagabi. Oo, mahilig kasi tayo mag-ginom-ginom. Kaya kayo, mga minamahal, iwasan ninyo. Tapos, samahan ng kanta-kanta. Boom! Paus kayo niyan. Alright, pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal, and always hit notification bell for more update. Yun lamang at ingat, mga kababayan.